Parang na-enjoy their respect. Their, if you can call it that way. Si Bangko kung sinusutong gumawa ng parang kawayan na doon namin nilagay yung mga shell, yung mga crab. Parang first meal namin, yung pagkaluto ng food, tawag kami lahat nasa isang restaurant. Kasi makakita namin kaunti. Pero parang sa amin, basta lang, sa isang tawag na maliit, happy yung dalawa. Saan na kami? Salo-salo na kahit ganun kalilig ang crabs, clams, palaba. Alam mo yung Filipino, hindi mo sila kumakain ng palaba. Yung feast na yun was very, very good. Ang sarap ng pakiramdam na nakakain ng shell ng crab. Na 3 araw kami gutom, puyat, puro na lang tubig na lang tubig. Basa na kami ng ulan. Hindi, mag-feel mo ngayon, wala na artista. Sa nakaartihan mo mawawala. Nagdumay ko kung yung kumakain kayo. The third day was still a family. Walang nagpapakita ng negative. Amen! Kabilang isla, may regalo para sa inyong dalhin ang buong tribo at pagsaluhan ng mga ito. Meron kaming paghahati-hatian o pagsasalu-saluhan. Kasi we're given there like mga spider, mga ganun pa ako. Okay lang yan, pagkain pa rin yan. Diba ba? Pagdating doon sa isla, hindi namin nakalain na may mga ano pala kami, mga huling mga manok, 5 pirasong manok. Nagkanya-kanya kanina yung hanapan ng manok. So yung ako kaagad, paglakad-lakad ko, may nakita akong may parang mga ano dito, may kahoy na may puno na mababa. Nakita ko yung manok, hinuli ko. So yun, ako yung kauna-una nakahuli ng manok. I got the first chicken. I got the second chicken. Yung third nakawala. All run towards the chicken, yung chicken will disappear. So we said, okay, some come from the left, some from the right, some go behind us, so we're finding strategy. Sa paghahanap namin, tinry namin, kinuha niya si Bowie ako kasi Akihiro. We tried to corner it. Pero lumipad siya and then pumunta sa bushes, pumasok sa loob ng thorny areas, hindi namin napasok. Ano ba, isinuli natin para maano may sabaw talaga. Importante sa atin sabaw. I went to all the parts. Mas mahirap kasi the chicken entered to the trees. So mahirap kung pasok. Isa na lang. Diyan. Yung to, kami aleng. Oh, wait. Wag sila matangkad. Nakita nila Elma at si
Micah, nasa Puno. It was a high branch though. So, they called me over. I want my lawyer. Hindi mo ito nagka-apply kami kasi na hinahanap yung chicken. Ako naman, lakad-lakad, sinilipin, kung may chicken. Kaya kanya nandun yung chicken, mailap na yung chicken, di ba? Saka nandun yung chicken, ano sana siya nag-iwalay, di ba? Nagugo nito yung chicken. Sana ang ginawa niya, inikot siya, di ba? At close na yung mouth niya na kasing kulay ng puset. Tapos, di ba, na tsaka nahihulin, sisigaw pa siya. Kaya na-ember na ako ng, di sana kinuha mo. Di ba? Talo kami ni Krisha kanina kasi si Krisha, hindi na nga pala siya marunong manghuli ng ganon. Parang umi-eksena pa kasi siya. Ako, sige, hanap pa rin ako. Tapos ito si Krisha, nakaupo lang siya doon na binabantayan yung manok na kahit hindi naman pwedeng lumipad. All in all, sa isla, may namiss kami isa hindi na namin nakita. Ito, 4 na manok mo to, it's like good to us. Very precious. So, finally, after the 4th day, makakakain na kami ng totoong karne. Survivors, get your torches, sindihan ito. Pagkatapos ay pwede na kayo umupo. Ang pagsindi ng sulo ay bahagi ng ritual ng Survivor Philippines. Ang apoy at buhay dito sa isla. Habang may apoy ang inyong sulo, mananatili kayo dito. Kapag wala ng sindi ito, ibig sabihin tanggal na kayo sa laban. Para sa inyong kaalaman, pagkatapos ng bawat immunity challenge, magkikita-kita tayo dito sa Tribal Council. At dito, iboboto ninyo ang katribong gusto nyo nang mawala. Kung napapansin ninyo, may isang sulo na hindi nakasindi. At 17 na lang kayong castaways. Princess has quit the game. Hindi siya umubra sa Survivor Philippines. Hina ang kanyang loob at mas pinili niyang bumalik na lang sa Maynila. Pero good news to para sa inyo dahil nabawasan na kayo ng kalaban. Huwag niyo nang isipin si Princess. She's out of the game. Bago lahat, usap muna tayo. Elma, anong feeling mo nung nakita mo na sila ang kasama mo dito sa isla? Masaya ako. Tapos, na-excited din. Tapos may halong nervous kasi hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Kasi malalaki yung mga boys. Meron yung maliit pero mahirap mag-isip na ano eh. Ikaw, Trisha, anong pakiramdaman nung una mong makita ang iyong fellow castaways? Una, siyempre, masaya dahil I have to pinch myself on the way here kung talagang totoo ba ito yung kasama na ako talaga sa Survivor Philippines. Ikaw, Aubrey, nagulat ka ba nung makita mo ang mga kasama mo dito? Oo, meron akong in-expect, meron din akong nagulat, and meron din akong weird, pero okay naman. So then, how did when you started burning your things? I want to cry. Like, what's my stuff? But yeah, I mean, for the day, so I'm excited. Parang nung una, kinabahan ako.
sabi ko, noon naisip ko na bakit kinusunod ka agad yung gamit. Tapos na parang nang malaunan. Siyempre, di ba, kumbaga yung bagay na nandoon, yung pinaka-importante sa yung bagay na nandoon sa bag, tapos hindi na mawawala. John, did you have a hard time during the trek? Individually, we could have run out and found these names by ourselves, but we're in the middle of nowhere, in the middle of a mangrove field, and everyone was getting lost. Ian, did you have a hard time? Pagsimula hindi kasi kinuha ko yung pangalan ko agad pero nawala yung kasi di ba may dalawang tags, yung malaki tapos yung mas maliit. Yung maliit nakatali sa malaki pero nahulog. So parang nahirapan ako kasi nawala tapos sobrang laki yung mangrove. So Nawala mo yung name tag mo? oo, pero we found it. So that's why we got our stuff. Did it cause a delay to everyone? Hindi masyado, maybe like a little bit, pero they understand. Well, Ferds, alam nung marami na part ka ng programang Born to be Wild at pupunta kayo kung saan sa bahagi ng bansa. Minsan nagtatagal kayo doon ng mga days or weeks. Kamusta yung past 3 days sa'yo sa labang ito? Past 3 days has been one of the most difficult 3 days of my life. Kasi pag gutom ka, pagod ka, and then you keep eating with each other as well. And then, malamok. And then, ang pinaka mahirap doon is yung umuulan habang nagtutulog ka, and then you have to wake up to protect the fire that you have. Mas mahirap talaga siya. This survivor is really difficult. Ngayon ko lang na-experience yung ganitong nilalamig ka sa gabi, tapos matutulog ka ng putikan, tapos puro kagat pa ng lamok. Nasabi ko bang steady? Hindi eh. Mahirap yun. Kumbaga, hindi ko in-expect na ganun kaulan. O tipo, lahat kami nagsisiksikan sa yung shelter na isang liit. Walang tulong, walang pagkain, puro kagat ng lamok. And wild siya. This early in the game, masasabi mo ba na may kinaiinisan na kayo dito sa grupong ito? Ikaw personally, may kinaiinisan ka na ba sa Wala. Wala naman. In fairness, wala. Mabait naman lahat eh. Buhawi, ikaw ang nanalo sa ating first challenge. How does it feel? Really great. Isang masaya ako